Okay, so tuloy natin. So ito naman yung second method na computation of volume, no? Prismoidal formula. So yung mas accurate, mas mas maganda kaysa sa end area method. So ito ay may chance, may time na mag-equal lang din to sa end area method. Okay. So paano yun? Kapag equal sila. Pag equal lang yan. Area 1, Area 2, ang area mid. Sige. So, yun, volume is equal to, mas okay siguro gawin kapag nakaganito siya, no? I think mas okay tignan kapag nakaganito siya. Volume is equal to, and 106, 1/6 ng area 1 plus 4 ng area middle plus area 2. Ang area 1 plus 4 ng nasa gitna, yun yung sa tandaan, plus area 2. Di ba? Times the length. Or pwedeng nandito na rin yung length. Yan. Prismoidal formula, 6. Ang palatandaan ko dyan, 6 yan, di ba? So, 1 plus 4 plus 1 is equal to 6. So, ganun, no? 4, 5, 6. Area 1, area 2, area middle. Sige. So, ganito yung tinutukoy ko kanina. What if ang area middle ay average lang nitong dalawa? Area 1 plus area 2. Divide mo by 2, di ba? So, ibig sabihin, this is 1.5 area 1 plus 1.5 area 2. Derive lang natin, no? Tignan lang natin ang mangyayari. So, ang area 1 plus, itong area middle ay area 1 plus area 2 divided by 2. So, parang 4 divided by 2, 2. Diba? So, ibig sabihin, dalawang area 1 plus dalawang area 2 plus area 2 times length. Dito ko na lalagay lang length. So, area 1 plus twice ang area 1, ibig sabihin, tatlo. So, L over 6 times thrice ng area 1 plus thrice ng area 2. Di ba? So, itong 3 pwede mo yan ma-factor out. Pag nilabas mo yan, magiging 1. 3 divided by 6, naging 1 half. Di ba? Area 1 plus area 2. Di ba? Bumalik ka lang sa end area. 1 half L ay 1 plus A2. Mangyayari yon kapag yung area middle mo ay nagkataon na average lang ng area 1, area 2. Pero kung hindi, yan yung mas accurate na yan. Much more accurate na. Pero syempre, may mas accurate pa dyan. Yun yung by numerical na, no? Numerical solutions yung gagamitan ng computer. Pwede rin, integral. Mas accurate yun. Ganun siya. Okay, so review sa volume, area 1, area 2, and the areas of the ends of a section. Area sub M, cross-section area in the middle. And area sub M is based on the linear measurements at the middle. So, ayun, L ay distance pa rin from area 1 to area 2. So, ganun lang din yan kapag in-extend mo, di mo kailangan kabisaduhin yung formula again, no? Baga area 1, area 2, may area 3 pa dyan, walang figure. Ganun lang din naman yung pares kanina ginawa ko. Formula lang magkatalo. So, this time, kailangan mo ng area middle. Okay, so for example, ito. So, example 15.2. So, volume computation by Prismoidal. Ito yung figure 1517. Problems for problem parameters. Ano yung given? Okay. So, ito na pala yung binigay. So, trapezoid to. Pero not necessarily same sila ng area or kahit similar man lang, di ba? Okay. Right angle yan. Kumbaga, right trapezoid. Kasi may right angle to, di ba? Vertical to body. Yan. Right angle yan. Tama. O vertical to. So, parang ginawa, right nga lang, no? Isosceles right. May isosceles right trapezoid ba? Isosceles trapezoid or right trapezoid. Kasi yung isosceles, two sides are the same, equal. So, ito di naman pwede mag-same yung bases kasi isa mas malaki talaga, isa mas maliit, di ba? Ang ito lang yung pwede mag-same. Yan, isosceles yan. Pero kapag ganito yung shape, so ito, naka-form na 90 degrees. So, right.
trapezoid naman yun. Walang isosceles right trapezoid. Diba? Pwede bang right at the same time isosceles? Pwede siguro kung ito pala equal. Pwede pala, no? Tinutukoy ko kasi ito eh. Okay. So, kung ito yung tinutukoy ko dyan, itong parallel sides opposite sides na to. So, ito pala yung connected. And pwede pala siya maging isosceles right trapezoid. Para ma-classify mo kasi as trapezoid, two bases, opposite sides are parallel. So, yun yung tinatawag nating base. So, ayun. Edi, gagawin natin dito, kukompute natin yung area 1, area 2, at yung middle. Di ba? Yung middle, somewhere, dito yan. Oh. Ayan, gagawa ka na eh. Kukonect mo lang yan. Tapos eto, right din to. So, anong sabi? Based on linear measurements yan, di ba? So, ibig sabihin, pwede mo yang i-average lang din yan. Average mo to para makuha mo to. Average mo rin to para makuha mo to. Tapos yun, tapos average mo tong dalawa para makuha mo to. And linear measurements lang siya. Sige, so gawin natin. Area 1, gets naman ito. 1/2 base 1 plus base 2 times height, di ba? 1/2 base 1, 0.75 plus base 2, 4.75 times height, 7. Yeah. Calculate natin. Actually, pwede mo na siya ilagay as ganito para mas madali. Height muna, divide mo by 2, tapos times ano na lang, bases. Sum ng bases, 0.75 plus 4.75. Pwede ba yan? Walang ano? Hindi pala pwede. Di pwedeng walang parenthesis or di nakasara. So that is 19.25. Di ba? So yung area 2 naman. Area 2 ang meron tayo eh. So that's, parehas. Parehas pala. 0.75, 0.75. 0.75. Tapos ito, mas lumiit. Dito lang pala lumiit sa bandang babang base. So that's 2.75. Tapos still, 3 na pala. Yung length nito ay magiging 3 na. So yun naman yung area nun. So that's to 5.25. Siyempre, yung gitna, in between lang yan. Kalatiin mo lang. Ito, wala na. 0.75, 0.75. So obviously, 0.75 na rin to. Itong height na to, 7 and 3. Average mo lang yan. 7 plus 3. Divide by 2. O, di ba? 5 ang ginamit. Ayun, 5. Tapos, nga naman, 10 divided by 2. Kinalki pa talaga. Tapos, ang sunod ay, ano pa ba? Ito, 4.75 and yung 2.75. So, 4.75 plus 2.75, divide mo lang yan by 2. So, that is, ayan, 3.75. Ayan, so 0.75, kaya na. Balikan ko lang yung kanina. Ang height niyan ay 5, tapos 0.75 times 3.75 divide by 2. So that is 11.25. So ayan na. Meron na tayong values. To compute for the end area, Prismoidal formula. Volume by Prismoidal formula. 1/6 ng area 1. Area 1, area 2, kahit magpakapalit yan. Tandaan mo yung end areas, walang 1 lang ang coefficient, di ba? Ang multiplier. Ang area middle times 4 mo. Ganun lang. Pag naisip mo yon, combine mo to. Basta tandaan mo 6 denominator. Tapos kung walang coefficient other than 1, yung area 1, area 2, yung end areas. 6 minus 2, 4. Yun na yung magiging neto. Yun na yung magiging coefficient ng sa gitna. Di ba? Madali lang tandaan. Di not necessarily kakabisaduhin mo formula, no? Tandaan mo lang. Dapat may mga pananda ka. Palatandaan ka. Okay, so 11.9, inuna ko na yung 19. 9 ko yung 19.25. Pwede ko unahin to muna, 5.25. Bago ko ilagay yung area middle, 4 times 11.25. Pwede ganyan? Pwede ba yan? Uy, pwede. Pag nasa ganito lang, pwedeng walang sarado, di ba? So that's 11 point, ilan yun? Tama ba ako? 1/6. Kulang pa ako ng length pala. Ang length naman yan ay yung distance in between them, 17. Kulang pa pala ako ng times 17.
So 196.90 blank feet foot. Feet cube. Ito, by conversion, dapat alam mo na rin to. Ang 1 yard, ang 1, okay. Ang 1 yard, tama. Mas malaki pala yung yard. Ang 1 yard ay 3 foot, di ba? 3 feet pala. Parang ano yan eh, nose mo, gawa, ano ka, arms forward ka. Yung distance from nose to yung pinakadulo mo sa tip, pinaka-tip ng finger mo, yung tall hand. So, yun yung 1 yard. That's 3 feet. Ayun, tandaan nyo na lang. Actually, meron yan dito. Meron naman yun sa conversion, di ba? Sa Calculus. Yun, meron yun. Tingnan nyo sa conversion. Kaya yan. So, ayan, 196.916. So, answer divided by. So, take note, naka-fit ako doon. So, para maging yard yon 3 feet is 1 yard. Pero since naka-cube yan, i-cube ko rin to. I-cube ko rin yan. So, 7.29 cubic yards. So, ayun. Diba? Ganyan lang siya. Area ng trapezoid. Okay naman na tayo dito. Basic lang to sa ano? Sa plane geometry. Okay, so eto. Uy, last na pala to. Sige, walang solution. So tayo gagawa. Okay, so ayan, 5 stations. Okay. So ano yung kinocompute dito? Parehas volume ng cut, volume ng fill. Okay. Okay, so solve natin to. So 5 stations have been laid out at a 50-foot interval. 50-foot interval. Alam na yan, may hyphen. 50 foot. Bakit hindi 50 feet? Parang same lang yan sa 3-day training, 3 days training, di ba? 3 days training. Ayan, so 5 stations have been laid out of 50-foot intervals across a proposed highway. So, ibig sabihin, from station 050, 0, station 00, 50, 100, tapos 150, 200. Ganun lang. Okay, so at each station, the existing grade is surveyed and plotted on a cross-section profile. O sige, nabigay na pala yung row, no? Okay, so na-analyze na rin. So ayan, and the elevation of the new grade has also been plotted on the cross-section shown. Again, so ito yung existing. Tapos ito na yung proposed. Ito na yung new grade. Ayan, ito na nangyari. So ito yung kinat mo, pinutol mo, tinabas mo, ito yung tatambakan mo. Okay, so, ayun na, may nakalagay pala. Proposed as existing. Kung nakita. So, cross-sections at all 5 stations were plotted. So, ayun na, meron ng area. And the areas of cut and fill are calculated as each station. So, areas of cut and fill calculated from all cross-sections are as follows. Okay. Okay, sige. So, gawa natin to. Ilan ba to? Area 1, 5, no? 2, 3, 4, 5. Actually, andito na rin pala yung ano. May naalala pala ako. Kung yung kanina, actually, yung nauna pala, eto, ganito rin yung ano, di ba? May napansin ka ba rito? Ito yung trapezoidal rule. Yung napansin mo. Wala, bakit di na ako makapagsulat dito? Ganito yung trapezoidal rule. Di ba? O, yung dulo-dulo, walang times. Yung gitna lang. Okay, trapezoidal rule yan. Nabanggit ba yan dito? Ayun, no? 'Di ba? So, length over 2, tapos, ayan, no? Naka-areas lang yung kanina. Ito, naka-height. 'Di ba? Oh, twice mo yung nasa gitna. Oh, so, kung trapezoidal rule yung isa, ano yung isa? Okay, ito ay trapezoidal rule.
babalikan natin, ito yung nangyari doon sa trapezoidal rule. Ayun, no? Wala kasing sample problem nito, no? Formula lang agad yun. Ayan. Again, yung end offsets ba? Pwede. And elevations. So, sige, kahit ano, pwedeng areas, di ba? O, walang multiplier, kundi 1 lang. Yung mga nasa gitna, intermediate, naka times 2. Di ba ganyan yung trapezoidal rule? O, ang Simpsons 1/3 ay ito. 1/3 naman, tapos, ano tong x? May nakalagay ba dito? Ito odd, ito even. Ito pala yung sum ng ano, first and last. Tama ba? May nakalagay yan dito eh. Ayun no, dito. Sum ng first and last offsets. Ayun, offsets nga ginamit na term. Tapos ito, add offsets. 3, 5, 7, 9. Kasi di nakasama yung 1. Tapos even offsets. 2, 4, 6, 8. So on. Ganyan yan pag Simpsons. Sige, so prove natin na ganun din mangyayari sa prismoidal kapag marami siya. Ganun ba yung, wait lang. Ito yun, di ba? Trapezoidal rule. Di natin nagamit yan, di ba? Kasi wala namang sunod-sunod na tanungan. Ayun. So, ito, may pwede magamit natin. So, solve na natin to using yung um, end area. Pero kapag pinagsama-sama mo yung end area method, end area formula, makakabuo ka na ng yung trapezoidal. Di ba? Ayan, trapezoidal na lang yan. So, instead of isa-isahin mo yan, pwede mo na gamitin yung formula na diretsahan na. So, 5 yan, di ba? Ano nga ulit yun? Nakalimutan. Dito ko na lang ilagay. Para di ko na i-compute yung area middle, di ba? Mas hassle yun. Volume is equal to L over 2 kasi parehas naman yan sila eh. Tapos, ano yung mga naka times 2? Yung gitna, naka times 2. So, yung mga dulo, ang mga dulo ay 5. Area 1, area 5. Tapos yung nasa mga gitna ay naka times 2. Area 2, area 3, area 4. Di ba? Ganyan. So, bisan ko na lang to kasi kinakompress natin eh. Ayan no. Nasan ba yun? Lumampas pala ako. Ayan, trapezoidal rule. L over 2 tapos area 1, area n. Tapos area 2 tapos yung mga gitna. Twice na mga nasa gitna. 2, 3, 4. Sa case na yon 2, 3, 4 lang kasi yung end ay 1 at 5. So, ganun lang. So, i-input mo agad yan sa calcu. Pwede yan, diretsahan. Ganito mo yan gagawin sa calcu. So, ang gagawin mo muna is punta ka sa yung may kahit ano, statistics tapos dun ka sa kahit one variable lang. X lang ilagay mo. Yung sa X, yung sa area, tapos yung sa frequency kung pang ilang beses mo sila mo multiply, di ba? So in this case, yung area 1, lagay ko muna. Area 1 ay cut muna tayo. So that's 125. 125 area 1. Tapos area 2 ay 92. Area 3 ay 51. Area 4 ay 27. Tapos area 5 ay 75. Di ba? Tapos, ang mga frequency, ayun, 1 and 5, tigwa 1 lang. Ang 2, 3, 4, ang tigda dalawa. So, 2, 3, 4. So, ayan, tama na yan, ba? 1, 2, 2, 2, 1. So, ayan, tama na yan. So, para makuha mo yung sagot na yon, just have to multiply by 1/2 ng length. 1/2 ng length. Bawat isang length ay, sinabi yun, di ba? Tig 50. Ayan, 50. Tapos, times mo punta ka sa statistics ulit, dun ka sa sum. Summation ng x. Di ba? X1, x2, x3, x4. So, ayun. 13,500 ang para sa cut. Ayun yung sa cut. 1/2 ng 50, di ba?
So ito yung volume. Yun talaga mag-type dito. Volume ng cut ay 13,500. Naka-square feet naman yan, di ba? Ayun o, SF, square feet, square feet. Tapos feet, edi cubic foot na to. Ang sa fill naman, punta ka lang, balikan mo lang, summation ng, punta ka sa data, papalitan mo ng data. Yun pa rin ang 1221, ang areas yung papalitan mo. So this time, that will be 58, 73, 185, 243, and 129. So 1221 pa rin. Clear. So 1/2 ng length na 50 times sum ng summation ng x. Or ng sum ng summation. Sum ng x's. So yun na nga yung sum eh. Kaya nga summation yung mga nandun eh. So that is 29,725. Ang laki niya. Volume ng fill 29,000 29,725. 725 cubic foot. Ganyan lang. Para dito naman sa prismoidal, ang formula nun, that's L over 6 times area 1 plus 4 na beses na area mid plus area 2. And areas lang. Ayan. Ang length ay 25. 25, naka-fit yan. Pag yan, isang quit lang. Fit, pag may dalawang beses, dalawang ganyan, so inch na yan. Area 1, so pwede na nga erecta eh, no? Pwede na nga erecta eh. Parang same lang to sa kanina. Same lang ba? Parang iba ng distance. Ito balik na ako sa statistics kasi ay sa compute, di ba? Compute mode. Kasi wala na akong kailangan i-caltech dyan. Ito, 1/2 base 1 plus base 2 times height. Sige. Base 1 plus base 2 times height. Y ko na lang. Di ba? So, ang base 1 ko ay 7.5. Ang base 2 ay 6. Tapos, ang height ko ay 6 din. So, that's 40.5. So, like natin, 40.5. So, ang mid, di mo pa malalagyan. Area 2. Ito yan, itong part na to. So, that'll be, ano nangyari? Only you can take once. Ano yun? So, ito ay 11. Or kahit ito, pwede magkapalit yan. 11 tapos 6. Tapos ang height ay 11 din. Parehas. O, isosceles. Ito ang isosceles, right? Right angle yan, di ba? Kahit walang nakalagay. Or wag tayong mag-expect. Hindi. Kailangan. Height talaga to. Height. Perpendicular talaga yan. Trapezoid yan eh. O kahit di ilagay. Paano mo nasabing trapezoid talaga, no? Nakalagay ba? Yung kanina kasi, di ba, may nakalagay, may indication na right angle siya. Pero ito, alam nga naman, kukompute mo pa to. Pero yun, given na yan, no? And given na yan. Kasi kung hindi, kailangan mo pa kunin yung altitude talaga niyan, yung height. Kung slant pala yung 11 feet na yan, ito. Anyway, assume natin na right angle talaga yan. Right trapezoid. So, 11. Okay. 1 of A ay 11. Tapos yung B ay 11 din pala. Tapos ang Y ay joke lang. Nyori. Ulit-ulit. Ang A ay 11. Ang B ay 6. Ang Y ay 11. So, ayan. So, that is 93.5 FM. Yun ba yan? 93.5 IFM. Limutan ko na. Baka na Mandela effect ako. Times area mid. Ito kakalahatiin mo yan. Siyempre, ito 6 to, obviously. Ito, kakalahatiin mo. 6 plus 11. Ay, di ano. Pwede na yun. A plus B over 2.
O, 11, 6. Uy, sakto. 8.5. Di mo mental eh. O, tapos, ayun ba kailangan? Kahit ito, di na pala kailangan, no? Ito na lang. 7.5 at yung 11. So, that's 7.5 at 11. At pala, ito yung ginawa ko. So, that's 9.25. Ayan. So, balik natin. Solve natin yung area. Balik tayo sa kanina. 9.25. Tapos, ang B ay 6. Kasi 6 yan, di ba? Pantay lang. Ang height ay 8.5. Okay, so our answer is, 64.8125. Ano? Lagay ko na lang siya sa M kasi area middle. O, di ba? Panis. May ano pa rin tayo. M. Nakastore sa M. Ganyan lang. Tapos isa-solve mo na. So that is 25 length divided by 6 times area 1, 40.5. Di ko na i-ano yun. Type ko na agad yan. Plus 4 na area M plus area 2 ay 93.5 IFM. Joke lang. Tama ba? Yung 3.5 ba yun? So, yun, 64.8125. So, ang volume ay 1,638.54. Unit ay feet, cubic feet. And ayun, voila. That's it. So, we solved this problem involving yung una ay end area method and itong pangalawa ay via prismoidal formula. So, ayun. That's it. That's all about it. Hope you learned something. Thank you.